That's a noble act. Hindi ko pinipintasan yung mga magulang na nagpapaampun ng anak dahil sa pagmamahal niya sa anak niya, pinaampun niya sa kinikilala niyang makapagpapalaki ng mas maayos at makapagbibigay ng pangangailangan ng anak. Gaya nga nung nanay ni Moises, yung talagang nanay ni Moises, hindi naman niya gusto na yung si Moises mawala sa kanya eh. Kasi hindi niya kayang protektahan, may batas si Paraon na ipapatay ang lahat ng bata. Eh, pinamigay niya, pina-adapt niya. Actually, hindi nga niya pina-adapt, pinaanod niya sa ilog para wag mapatay eh. Natsyempo naman kinuha ng anak na babae ni Paraon, out of compassion. Wala tayong tutol dun sa pagpapa-adapt ng anak under certain circumstances. Pero kung nasa iyo ang kakayahan na palakihin ang anak, wala namang compelling reason para ipa-adapt mo yung anak mo. Eh pagkatapos ipina-adapt mo dahil wala kang pagmamahal sa anak mo, napakalaking krimen sa Diyos niyan. Sa unang Timoteo Kapitulo 5, versikulo 8, ganito sinasabi, datapwa, kung ang sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sambahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Yung ayaw kandilihin yung kanyang sariling sambahayan, masamang tao yun. Pero kung halimbawa, hindi niya makandili, merong mga compelling circumstances na kailangan yung anak niya ipaampun niya, that is a noble act. Dahil yun din ang best interest ng bata. Eh kung mamamatay lang ng gutom sa iyo yung anak mo, o kaya mapapabayaan mo lang, because itapon mo sa basurahan, kagaya nung ginagawa ng mga walang pusong ama't ina, pa-adapt mo na sa mga taong makakalingap ng mas maayos sa iyong anak.